Okay, parang na. Pati aircon. Sige, fire. Sige. Up. $120. Okay. Up. 125. Cylinder 3. Sige. Up. $130. Last cylinder number 4. Okay, fire. Up. $120. Okay man. Okay man na, boss. Pasado yung compression. Kasi kung bumaba siya ng 90, yan na. Yan na, mahina na yung compression niya. So bakit kaya? Anong problema kaya? Sabi ko yung baga. Paman. Timing, valve clearance. Valve clearance pwede. Recheck kita ng timing saka valve clearance. Yan din nakakuha. Ay ano yan, padit yan. Ayan guys, tips and idea. Unit ay Hyundai Getz gasoline engine. So common issue ng Hyundai Getz, bakit nagiging palyado yung makina, misfire, tapos nawawalan siya ng hatak. So ang kadalasang nagiging rason ng Hyundai Getz ay dito sa may pinaka natin, timing sprocket. Ayan. So kung makikita nyo tong timing sprocket nya, masyadong magalaw, hindi siya nakapix. So dapat kasi ang timing sprocket natin nakapix yan, hindi dapat gumagalaw. So katulad nito, ang laki na ng play nya. Tapos issue ng makina, pag umandar na, malagatok, knocking yung makina. Gawa nga ng nangyari kasi dito, hindi nahigpitan yung pinaka center bolt ng crankshaft, kaya lumuwag yung natin, pulley. So hindi nahigpitan itong pinaka sprocket natin, kaya nagkaganito ito. So ang remedyo naman dito, kung marunong naman kayong mag-weld,
i-spot lang natin to dito. So bali tayo na ang magmamachine nito. So isasakto na natin yung clearance niya, kumbaga. So ganito kalaki, malaking ano na to, malaking epekto talaga to sa makina pag ganito kaalog. So pangalawang beses ko na nagkaroon ng ganito. Dati isa rin sa na-overhaul kong Hyundai Getz. Ganito rin yung problema niya, kalug din. So ayan, laki ng niyan, laki ng awang. So pwede kasing tumalo na isa or dalawang ngipin to sa timing belt. So pag ganon, isa o dalawang talo ng timing belt, malaking epekto na nun sa makina. So pwede na siyang mag-dragging, palyado, o kaya naman maglo-low power gawa ng hindi na nababasa ng tama yung natin, ikot ng crankshaft. Kasi mayroong yan ditong parang mga ngipin-ngipin na babasahin ng crankshaft sensor. Ngayon kung hindi yung sumakto dito sa natin, sa ngipin na dapat ma-reading ng crankshaft sensor, mali yung impormasyon na maibibigay dun sa ECU. So yung buga ng injector at yung spark ng kuryente, hindi yon magiging accurate. Kaya papalya siya, minsan mawawala ng power. Isa na yon, yung mga rason na yon. Tapos pinaka maingay ang makina, agatak. Ganito yung tunog. So ayun, gagawin ko muna ito. I-weld ko muna, i-ispatan para ma-fix tong pinaka natin, sprocket. Ayan na guys, bali na-weld ko na yung pinaka isang side. Tapos i-grind ko muna yan, susukatin. Tapos after nito, yung kabilang side naman ang i-weld ko. So ayan guys, after nating ma-build up yung crankshaft, tapos pinalitan na rin natin ang bagong sprocket kasi yung sprocket niya malaki na rin yung damage. So kung mapapansin nyo dito, ayan, fix na siya. Hindi na gumagalaw yung sprocket natin. Hindi katulad nung kanina, pag check natin dito, halos ang laki ng laki ng alog, ang awang. Ayan yung natin. So bali babalik ko na lang to para ma-rebuild na natin, mabuo na siya. Okay, start.
So ayun guys, okay na yung ano natin, Hyundai Getz na general overhaul.